Hello, welcome back everyone. So this will be our last topic for this school year in Computer 9 and it's finalizing and printing your work. So napakahalaga na after nyong na-edit ang inyong documents, whether it's a made up of text or pictures, ay syempre matuto rin kayong mag-print kasi hindi naman lagi tayong puro soft copy na lang. May mga pagkakataon talaga na kakailanganin natin mag-print. At syempre, bago ma-print, kailangan na-finalize na lahat ng mga dapat ayusin. Kasi, pag nasa naka-hard copy na ang isang file, so, mahirap na siyang baguhin. Ang way na lang is, kailangan meron kang correction tape, tapos yung sulat mo, hindi mo mapapantay masyado. Kaya kailangan bago mag-print, ay na-check mo na ng maigi yung iyong document. Okay? Checking the spelling and grammar of your document. So, to run the spelling grammar checking feature, do the following. So, we'll be doing it. So, place the insertion point at the top of the document. So, ito yung top. Okay, so siya ay nasa kaliwang bahagi. Kasi lagi tayong simula sa kaliwa. And then, we'll be clicking this review. Yan. So, pipindutin natin yung spelling and grammar. Okay? So, balik muna tayo. Before we continue. The spelling and grammar dialog box will appear with the very first purpose correction and misspelled word or grammatical error. So, yung lumabas kanina sa kanan, yun ang dialog box ng spelling and grammar. Okay? At sabi dito, yung pinakaunang suggestion na lalabas dito. Like this one. Day. Okay? So, mali sa kanya ay ang spelling. Bukod sa spelling, ay pati grammar ay na-check din dito, of course. Kasi nga, spelling and grammar, di ba? The checker may check for, so specifically, ito yung chine-check ng spelling grammar, extra space between words. Kapag, di ba, pag nagtatype tayo, tapos nag-spacebar, tayo sa Microsoft Word, kapag dalawang beses na nakapag-spacebar, so lalabas doon na kailangang mag-backspace tayo para yung space niya ay katulad ng mga spaces dun sa ng mga naunang words. Lagi lang naman ang ating spacing sa bawat salita ay one space lang, one space bar. Yun lang kasi laging malimit natin ginagawa. Papansin niyo na kapag napasobra kayo ng space bar, lumalabas ang line or blue line. So like this one. Yan, di ba? So, meron ditong sobrang spaces. Extra spaces. Or space. So, pag nag-blue yan, ibig sabihin, yun ang problema. May extra spacing. Kailangan nating mag-backspace. Okay? Comma use, other punctuation uses, compound use, passive voice, and various possible errors. So, yan. Next. The checker will display the supposed error on the upper preview box, while it will give suggestions on the suggestions box. Below it, analyze the error and the suggestions, katulad ng nakita natin kanina. So, dinisplay niya yung error saka yung suggestions niya na dapat nating gawin. Mamimili lang tayo sa suggestions. So, yun. Before we continue, so, ito nga. Okay. Click ulit natin yung spelling and grammar. At yun, automatically, magka-highlight yung word na may error. At yun, ito nga pinakauna suggestion ay day. Pangalawa ay this.
And pangatlo ay thin. Pero syempre, dahil malimit naman yung nasa unahan, yun yung ating ginagamit kasi ito yung pinakamalapit. Kasi hindi naman pwede natin sabing, yet this learned. Kasi ang pinag-usapan dito ay tao. Hindi rin natin pwede sabing, yet thin learned. Mas lalong hindi siya pwede. Tapos yan, balik muna tayo dito. So ito yung mga options na makikita natin. So ito ay, lahat ng ito ay makikita nyo more on sa mga Microsoft Office 2000, I think 2010 pababa ata. Okay? Pero masigurado ako sa 2007, ma-encounter nyo itong mga options na to. Kasi sa modern Microsoft Office, merong mga pinalitan na ng mga terms. Pero for the sake of your activities, we need to discuss this. So yung una, change. So meron pa rin naman change na option. Click this if you agree with the checker's suggestion to correct the text. So ito yung change. Yan. Okay? And next. So kapag okay sa inyo yung kailangang palitan, tama naman para sa tingin nyo. So pindutin lang natin yung change. Next one, ignore. If you're sure, sorry, should be. So again, if you're sure that the suggested error is not really an error, then click the ignore button to ignore the error. Meaning, you will just allow the checker to continue checking without the error being corrected. So here, ang meron tayo ay ignore once and ignore all. So katumbas niya yung ignore once, isang beses niya lang i-ignore. Okay, pero kapag lahat ng error ay i-ignore, for example, lahat ng words na may day, dapat ay day, ay spelling ay day, pag lahat kailangang palitan, syempre, pipindutin natin ignore all. Pero pag sa tingin mo tama naman yung spelling mo, na hindi mo maisip na, sa tingin mo tama rin yung itong day, so ang gagawin mo dyan ay ignore. Ignore once or ignore. Okay? So yan, gawin pala natin tong, i-change pala natin to. Change. Yan. Tapos ngayon, every page dito, kinopy-paste ko lang to. Yung mga error na yan. Pag ginawa ko, change all. Pati yung nasa ibang page ng mga day, mapapalitan. Change all, okay? So yan, may lalabas na spelling and grammar check is complete kapag lahat na ng error ay naayos natin, okay? Let's go back. Number 3, ignore rule. Or ang katumbas nga ay ignore all, yung sinabi ko kanina. Click this to bypass the rule in all other instance of the error cited. Lahat ng mga error ay hindi papansinin ng ating checker. For example, if you don't want to capitalize the first letter of the beginning words in sentences, then click on this button and the checker will just ignore the rule. Okay. Pag para sa'yo, hindi mo naman kailangan na i-check ang grammar mo, parang pasadya yung gagawin mo na hindi pagka-capitalize ng simula ng bawat sentence. Ignore rule lang or ignore all. Okay? So again, ito yung ignore all. Yan. Okay? Next. Next sentence, if you correct the text manually, then click this button to have word check the next sentence. So, kapag mano-mano ka nag-correct, kapag yung sunod na sentence naman ang i-check or i-correct, pinipindot ang next sentence. Pero ngayon, hindi na natin siya makikita sa modern Microsoft Office. But still, you'll be needing this in answering your seat work.
5, undo. Click this button to have your last correction undone. So ito naman, undo natin. Dito na lang natin pinipindot. Ito yung undo button. At we can also do Control Z. Okay? Katulad ng ginagawa ko kanina pa actually. Ayan, binabalik ko sa pinakasimula. Control Z for undo. Kapag yung ginawa nyong pagbabago ay gusto nyong ibalik sa dati. Okay? For example, may na-type kayo na word. Tapos, kailangan nyo alisin. So, dami nyo na-type na words na mali pala. Just click undo or Control Z. So, cancel. Click this to cancel the spelling and grammar check, of course. Pagka-cancel ng spelling and grammar. Yun ang pipindutin natin. Okay. So, before we continue, yun. Lagi nyo natatandaan. So, kahit yan, wala tayong hina-highlight. Tapos, pinindot natin spelling and grammar. Automatically, magka-highlight siya. Lalabas yung suggestion. So, ito yung pinakamalapit. At kapag ilang beses na nauulit ang word na to sa documents na to, like here, meron pa ring error, we'll be clicking change all. Then, okay na lahat. At ito nga, lalabas ng spelling and grammar is complete. Okay? Previewing a document. Click File, then Print Preview. So, but in the modern Microsoft Word, we have a different way. But still, you'll be needing this. In answering your sheet work, again. Click on the Multiple Pages button if you want to see multiple pages. At the same time on the screen, to exit preview mode, click the Close button. So, ito, actually, itong layout na to, siya ay naka-print preview na or print layout. So, tinan nyo to. Nakasulat dito ay print layout. Ito yung ginagamit actually ng karamihan eh. Parang naka-ready na agad. Kita mo na yung itsura ng iyong document bago mo i-print. At yun, kapag gusto nyo makita yung multiple pages, kung ilang page na yung nagawa mo, pero makikita mo naman dito yun actually. Pero gusto mong i-view as a whole, so pipindutin natin yung, punta tayo sa view, okay? Then pindutin natin yung multiple pages. Yan. So makikita natin yung 6 pages na ito. Pwede pa natin to actually paliitin sa pamamagitan nito ng zoom bar. So i-zoom ano natin siya? Zoom out. Yan. So hanggang sa ganyang kaliit makikita natin yung mga pages. Okay? At yun, kapag mag-exit preview mode na tayo, or exit multiple page na lang. So, pindutin natin yung 1 page para bumalik sa dati. Tapos yung size niya, balik na lang sa 100. Pero yun, kapag i-close yung preview mode, syempre, pipindutin lang dito is yun. I-close lang to. Pero usually naman dito ginagawa kasi naka-preview mode na or naka-print layout na ang karamihan or halos lahat ng mga Microsoft Word users. Okay, so printing your document. Nawala yung printing. Bakit kaya nawala yung printing? Kakala ko na-type ko siya kanina. Siguro dahil wala rin akong printer. Okay, sorry. Okay. Dahil wala akong printer, kailangan nating manalangin na magkaroon tayo ng printer. Kasi kakailanganin din natin to. At kailangan ko rin ngayon. Kasi pag wala tayong sariling printer, kailangan pa natin pumunta ng computer shop para magpa-print. Tapos yung print minsan mahal pa. So, kahit wala tayong printer, ay kailangan pa rin na pag-aralan natin to.
Para pag meron na kayo, so kayo na yung sarili magpiprint ng inyong document. Ayan. Okay, ito, pag magpiprint tayo, ito na lang siguro, itong WLA nyo last week. Mali ako dito ng ano eh. Ng week na nailagay. Pero na-edit na naman to ni Ma'am Earl. So, yan. Kunwari, magpiprint na si Ma'am Earl. I-edit niya muna yung mga errors katulad ng ginagawa ko ngayon. So, gagawin ko tong 17 to 21. Ewan. Okay, so, kunwari ay... After kong edit, we'll be clicking File, then Print. Okay? So, lalabas na yan. Ito yung copies, kung ilan. So, kapag gusto kong kaibigan ng tigagalaw WLA para kapag nawala yung isa ay meron pa kayo, ay yun, pindutin ko yung 2 dito. So, yan, dito natin makikita yung device na naka-ready. So, actually, wala naman akong fax Microsoft Printed PDF sa yan. Pero dito, may makikita tayo, for example, Epson, yun yung nakakonect sa akin na printer. Kapag yun yung nakakonect sa akin, ay yun, makakapag-print tayo dun sa printer na Epson. Minsan, Canon din ang ginagamit ng iba. Okay? So, kunwari, ang pages nyo ay 1 to 100. Ang piprint nyo lang ay 1 to 50. So, we'll be typing 1 to 50. Okay? And dyan, ito yung mga... Kapag gusto nyo pahiga, pipindutin natin tong portrait orientation. Then, letter ito yung normal na size. Ito meron din custom margins. 1 page per sheet. Okay. Let's go back. Printing your document. And after this is the using word help. Okay, so ito na, more on discussion lang to. Kasi yun, marami ditong hindi na natin ma-encounter sa modern Microsoft Office. Just for the sake of your activity again, we need to discuss this. The Microsoft Word Help dialog box contains the contents, answer wizard, and index tabs. Okay? Content, select from among the various topics such as getting started, finding files, formatting, and the like. Okay, so ito yung mga pwede nating makita sa Word Help. So ito ay gumagamit ng... Alam ko gumagamit ata to ng internet eh. Answer wizard, when you select this, you can type your question on the text box provided, and topics that may answer your question will be displayed for you to choose from. Okay. So, pinita natin dito yung help, katabi siya ng view. So, ito yung makikita natin options dito eh. So, yan, pag pinindot ko yung help, hintayin natin mag-loading. So, ito yung answer wizard. Pero wala tayong makikita nakasulat dito na answer wizard. Ito yun. Yung search bar. Okay. Next, index. The index lets you enter keywords or important terms and help searches for topics that will satisfy your requirements. Okay, so ayan, ginagamitan to ng internet. Katulad nung answer wizard. Okay? At yun, maraming topics na pwedeng isa-suggest sa inyo ang index na nakabase sa inyong pangailangan. So, mayroon din tayo tinatawag na Office Assistant pero hindi na siya lumalabas sa modern Microsoft Office kasi hindi naman siya totally kailangan ngayon. You can learn
other things kung paano gumamit ng Microsoft Office through reading at hindi na kailangan si Office Assistant. But before, to turn off the Office Assistant, you just right click on it and choose options on the menu that will appear, then uncheck the use the Office Assistant box and click OK. Limit naman sa mga options, ganun ginagawa natin. Nag-uncheck lang tayo para i-disable ang isang ah, task. Okay? So yun lang, and that's the end of our discussion for today. So just observe. When you replay this video, just observe the words, highlighted words in red. Okay? So yun lang. Thank you for listening and watching. Okay, just wait for the activity that I'll be sending you for you to answer. And again, that is the end of our lesson for this school year in Computer 9. So, intayin nyo na lang yung ibibigay ko na uh, project for this quarter. So, yun lamang. God bless you everyone. Thank you for watching and listening. Bye!